Have a blessed day mga kabayan. Welcome back po sa aking channel, OFW Vlogger, mga kababayan. So, may mga katanungan po rito mga kabayan ng ating mga kapwa OFW. Kapag nag-for good ba tayong mga OFW? May makukuha ba tayo sa OWA bilang OFW mga kababayan pag tayo ay nag-for good na? Ang sagot dyan mga kabayan ay wala po. Dahil ang makakakuha lang po ng mga umuwi sa Pilipinas ay mga OFW po na displaced OFW at mga unfinished contract na nakaranas po ng pagmamaltrato at may mga medical condition na aktibo po ng membro ng OWA mga kabayan. At example po ng displaced OFW ay mga OFW galing Lebanon na umuwi sa Pilipinas galing po sa gera mga kabayan at nakakatanggap sila ng 150,000 pesos bawat isa galing po sa OWA at sa DMW mga kabayan, dahil ang ating OWA membership mga kabayan ay nagsisilbing mga OFW insurance lang, hindi po investment mga kabayan. Ngayon, kung gusto pong magkaroon ng pensyon sa pag-uwi sa Pilipinas, ay maghulog po tayo ng ating pensyon sa SSS. Maghulog po tayo ng SS contribution sa Pilipinas mga kabayan. Yan po, para po tayo ay magkaroon ng pensyon sa ating pagtanda mga kabayan. So watch po natin ang mga video ni Admin Arnel Ignacio patungkol sa mga OFW na pwedeng makakuha ng pera pag umuwi ng Pilipinas. Watch niyo po ang mga video na ito. Pilipinas balik hanap buhay na yan yung 20,000 pesos na binibigay para sa ating active members ng OWA na hindi natapos yung kontrata nila, nagka-problema sila doon sa lugar na pinunta. Lahat po ito, admin. Oo, basta ano ka, active OWA member. Kaya kung hindi ka active, hindi mo makukuha ng buo yung 20,000. Maaaring 10,000 lang o kaya 5. So talagang importante na yung $25 na yan talaga you maintain yung membership po yung membership mo every 2 years lang, di ba? Tingnan mo, ang dami, isa dyan, sigurado ko, dyan sa mga natutulungan natin sa OWA, sigurado isa dyan, magiging milyonaryo. Isa, dalawa, tatlo, malay mo pa sila pang lahat. Diba? And admin, I remember, kasi nagkaroon din ako ng chance makasama dun sa pinuntahan natin na OFW na yung tulong ng OWA, ay yung naging daan para tumaas po, gumanda yung estado ng buhay. Nagkaroon siya ng negosyo. Napakasarap ng pagkakataon yan na may hindi mo man lang natatandaan yung kanilang mga pangalan, pero sa alaala nila, mananatili ka dahil sa isang beses sa kanilang buhay, dumating ka, ang OWA, at sila ay natulungan. Ako, ang sarap ng pakiramdam. Sir, email po ako sa scholarship. Sa OWA. Ngayon, hindi naman nag-reply. Alam ko na ito. Una, sana sinabi mo naman kung anong region. Ito, papaliwanag ko. Kasi ang dami-dami nag-iisip na OWA ay mamimigay ng scholarship para sa buong Pilipinas. Ano po yun? Department of Education, DIST, at iba pang ahensya. Ang OWA po, ang hawak lang ay mga OFWs. At tandaan niyo po, yung inyo po binibigay sa aming contribution ay $25 every 2 years. Okay? So, gegewang po ang bangka natin kapag inasahan nyo na ang OWA ay mamimigay lahat ng scholarships para sa lahat ng inyong mga anak. And may quota po ito. Kaya sa bawat isang semester, maghanda na kayo na mag-apply sa bawat regional office ng OWA para po kayo ay mauna. And remember, ito lang po ang isa namin mahigpit na pamantayan. Ito, personal ko na ito, Yusek. Hingin ko na suporta mo rito. Kasi ako talaga, personal kong pamantayan. Yung masigasig deserves this scholarship. Bakit? Kasi pera ng pera ng OFW, natural, maghihigpit tayo. Hindi natin to pwedeng basta ipamigay lang sa bawat isang lalapit. Siyempre, susuriin natin, bubusisiin natin who deserves the scholarship. Bakit 60,000 a year ito? Para doon sa mga kumikita ng $600 and above na who've undergone doon sa exam sa DIST, at doon naman sa kumikita ng $600 and below, 20,000 a year ito. So we just don't give it away. Diba? Talagang dito paninindigan ko ito na binubusisi ito at binibigay doon
sa masigasig na mag-apply. Kasi nga, scholarship ito eh. Yes. May vetting process, yes, selection process. Wag nyo akong kagalitan kung ako ay nagbubusisi. Ang gusto niyo ba, basta ipamigay ko kahit kanino ang pondo ninyo? So dito dapat pa nga kami ay sinusuportahan nyo na ang bawat ginagawa nating scholar ay nagiging masigasig at may dedikasyon na mag-aral. Sapagkat sila ang may makikinabang kasi kung hindi naman, di ba, Yuse, kung papasok ka 1 buwan, 2 buwan, pag nahihirapan ka, ayaw ka na. Hindi ba? Oo. Kaya tinitingnan natin itong mabuti. Lalo na po, yung mga nag-a-apply sa akin sa TikTok or sa Messenger, ang dating sa akin ay parang hindi naman to seryoso eh. Because so far we have given 43,000 scholarship grants. And napakasaya po namin na nagkaroon na tayo ng mga doktor, abogado, at napakarami pang ibang profesional. Meron pa nga tayo statisticians, imagine. Kaya lang, common denominator nitong ating mga naging scholars, masigasig, may tiyaga. Hindi nagreklamo na mayroong requirements because dito kakahingi ng support sa'yo. Alam nga naman, hindi tayo humingi ng requirements. Diba, Sipag at tiyaga ang kailangan. Sipag at tiyaga. Hindi pwede namang penging scholarship, tas eto na. So, we're investing in the OFW children, the OFW family who respects the regulations, the requirements. Dahil ibibigay po natin, tandaan nyo, salapi na kayo ang nagbigay. So, dapat lamang namin itong pangalagaan. Okay? Sa mga kababayan natin, mga OFW, nagtatanong kung paano magbayad o magpa-member o mag-renew ng OWA membership. Ang sagot dyan, mga kabayan, magbayad. Kung saan kayong bansa nagtatrabaho, pwede rin po sa main office ng Pilipinas at pwede rin sa OWA membership to the desk na matatagpan po natin sa loob ng NAIA. Kung sa Pilipinas naman po kayo magre-renew ng inyong OWA membership, kailangan nyo po ng passport at visa at OEC lang ang papakita nyo. Pero sa polo po, sa ibang bansa, ay kailangan nyo po ng renewal lang ng OWA membership at polo verified contract. Pero sa Pilipinas, ay hindi na po yan kailangan. Passport at visa at OEC lang ang papakita nyo para makapag-renew po tayo ng ating OWA membership. At para sa mga OFW na walang oras na pumunta sa post office at hindi rin makauwi ng Pilipinas, ngunit kailangan nyo ng mag-renew ng OWA membership, wag po tayo mag-alala, mga kabayan. Dali po tayo magpabayad sa ating mga kamag-anak, kapatid o magulang sa Pilipinas para magbayad ng OWA membership, mga kabayan. Watch niyo po ang mga video na ito para maliwanawan po tayo kung paano magbayad ang ating mga pamilya sa Pilipinas ng ating OWA. Yung mga OFW natin na gustong magpabayad, yung mga walang panahon pumunta sa embassy para personal na magbabayad at gusto nilang i-renew ang kanilang OWA membership, eto lang po ang requirement, simpleng-simple lang. Ipadala nyo rito sa Pilipinas ang inyong work permit, employment contract, first page ng inyong passport kasama yung picture nyo na mayroong signature, at saka authorization nyo na ipapabayad nyo ang inyong OWA membership nyo dito sa Pilipinas. Ganun lang po kasimple para makabayad na po ang inyong nearest of kin para ma-renew ang inyong OWA membership. Yes, tama-tama po yung Ma'am Jane. At doon sa ating valid visa sa ating mga kontrata, pwede po ninyong ipadala yan through messenger. I-send nyo lang po sa mga messenger ng inyong mga kamag-anak dito at ipapaprint na lang po nila yan dito sa Pilipinas. Hindi nyo na po kailangang i-courier. Through messenger na lang po yan or email. Ayan. Ayan, nakikita nyo sa screen yung mga documents po na kailangan po ninyong i-provide pag nag-renew po kayo ng membership ng inyong kapamilyang OFW. Pwede nyo po itong i-screenshot para hindi nyo po makalimutan. So maraming salamat mga bayan. Sana po nakakuha pa tayo ng mga konting aral sa video na ito at idea kung paano magbayad ng OWA kahit nasa ibang bansa po tayo. OFW Vlogger at your service.